Kaibigan, mag-subscribe ka na sa aming munting channel at pakipindot na rin ang notification bell na maging updated ka sa mga bagong video na ina-upload namin. So, let's start! Sa ngayon, marami pa ring mga maawaing tao sa kanyang kapwa-tao. At ito ay isa sa magandang katangian ng isa. Pero kaya nyo bang pakitaan ng awa ang isang pulubi? Ano pati uwi ito sa bahay? Sama-sama nating panoodin ang kwento ni Aileen na nagkagusto sa isang pulubi. Halina't panoodin natin. Aileen, nasa tamang pag-iisip ka pa ba? Bakit mo namang naisip na mag-uwi ng isang pulubi rito sa atin ha? Tingnan mo, ang dumi-dumi niyan, bulyaw ni Gina sa nakababatang kapatid, habang iniimis nito ang platong pinagkainan ng isang pulubi sa kanilang bahay. Kaya ko nga siya dinala rito para linisan. Saka ate, nasa tamang pag-iisip ako no? Matagal ko nang nakikita itong lalaking to at sa tuwing bibigyan ko siya ng pagkain, parang gustong kumuwala ng puso ko. Kwento ni Arlene habang hila-hila ang kanyang ate sa kanyang silid upang wag marinig ng naturang pulubi ang kanilang usapan. Malala ka na, Arlene. Naku, yari ka kay mama kapag nakarating to sa kanya. Naghihirap yun sa ibang bansa tapos magdadagdag ka pa ng palamunin. Sigaw pa nito na naging dahilan upang takpan niya ang bibig nito. Hoy ate, baka nakakalimutan mong may trabaho na ako, kaya ako na ang magpapakain sa kanya. Pakiramdam ko pa nga, gwapo siya kapag naayusan. Kaya hihikayatin ko siyang magtrabaho sa isang hotel. Kailangan doon ng mga gwapo Nakangisi niyang sambit, saka nagpatalon-talon sa kanyang kama dahil sa kilig na nararamdaman. Ewan ko sa'yo Arlene, may diferensya ka na ata sa mata at sa pag-iisip. Bulyaw nito sa kanya, saka siya binatukan at nilayasan. Noon pa man, malambot na talaga ang puso ng dalagang si Arlene sa mga pulubi. Sa katunayan nga, noong siya'y nag-aaral pa, tinitiis niya ang gutom para lang may maibigay na pagkain sa mga pulubing nakakasalubong niya sa daan. Patuloy niya itong ginagawa dahil sa kagalakan at kasiyahang nararamdaman niya sa tuwing ngingiti ang mga tinutulungan niyang kapuspalad. Noong 18 kaarawan nga niya, imbis na tuparin ang pangarap niyang dibu, katulad ng ibang dalaga, mas pinili niyang ipagdiwang ito kasama ang mga batang pulubi na palagi niyang nakikita sa palengke. Nagluto lang sila ng kanyang ate ng spaghetti at puto. Sa kanya tinipon sa isang bakanteng lote sa palengke ang mga bata at doon sila nagsalo-salo. Ito ang pinakamasayang kaarawan sa 18 taong pamumuhay ko sa mundong to. Sigaw niya, saka nagsihiyawan ang mga batang kalye at agad siyang niyakap bilang pasasalamat sa kanya. Ito ang naging dahilan upang hindi siya magdalawang isip na dalhin sa kanilang bahay ang binatang pulubi na palaging nag-aabang sa kanya sa labas ng kanyang trabaho at inihahatid pa siya sa kanilang bahay. May ibigay man siya rito o wala, lagi nitong sinisiguradong makakauwi siya ng ligtas tuwing gabi dahilan upang hindi kalaunan na tuluyang mahulog ang loob niya rito. Simula noong araw na dalhin niya sa bahay ang binata, tinuruan niya itong magbasa at magsulat. Pinagupitan niya rin ito at binilhan ng mga damit upang tuluyang umusbong ang kagapuhan nito at siya'y patagong kiligin. Oh, sa ukay-ukay muna kita binilhan ng mga damit ha? Wala pa akong sweldo pero maganda na rin ito. Sambit niya habang pinapakita sa binata ang mga damit na binili. Naku, ang gaganda naman yan. Pwedeng-pwede ko yung gamitin kapag lumuwas tayo ng Maynila. Masiglang sambit nito dahilan upang magtaka siya. Ay bakit tayo luluwas ng Maynila? Doon mo ba gusto magtrabaho? Tanong niya rito. Ngunit imbis na makarinig ng sagot, nginitian lang siya ng binata at agad na naligo. Maya-maya pa,
tuluyan na nakapag-ayos ang binata at niyaya na nga siya nitong lumuwas ng Maynila. Pilit niya itong kinukulit kung bakit sila pupunta roon at ang tanging tugon nito, namimiss ko ng mga magulang ko. Dahilan upang pagbigyan niya ito at sumama paluwas. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakarating ng Maynila. Naglalakihang gusali, maingay na kalsada at nagagandahang malls ang sumalubong sa kanya dahilan upang labi siyang mamangha. Ngunit nang mapansin niyang papasok sa isang magandang hotel ang binata, agad niya itong pinigil. Hoy, wala tayong pera, bakit tayo papasok dyan ha? Alam ko, pang mayaman lang yan eh, nakikita ko to sa social media. Bulyaw niya sa binata, saka siya agad nitong hinila palayo. Sa mga magulang ko to Arlene, nakangiting sambit nito dahilan upang mapatigil siya. Ibig sabihin hindi ka talaga... Uutal-utal niyang sambit dahil hindi siya lubos na makapaniwala. Hindi talaga ako pulubi, naglayas lang ako dahil gusto ng mga magulang kong pamunuan ko tong hotel na to. Salamat sa'yo. Napagtanto kong kailangan ko ang trabahong to para makatulong ako sa mga nangangailangan. Kwento nito na hindi pa man pumapasok sa isip niya ang mga sinabi nito. May isang mayamang matandang lalaki na lumapit sa kanila at niyakap ang binatang kasama niya. Ginantimpalaan siya nito nang malaman ang kabutihang ginawa niya sa binata. Binigyan siya nito ng trabaho sa hotel at nangakong gagawin ang lahat upang makabawi. Habang ang binatang iyon naman, hiningi na ang kamay niya sa kanyang mga magulang sa abroad dahilan upang labi siyang makaramdam ng saya. Ngunit kahit pa nasa rupok na siya ng tagumpay, hindi niya pa rin nakalimutan ang mga pulubi. At ngayon, kasama na niya ang binatang iyon sa pagtulong sa mga ito. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sa aming magiliw na manonood, naway may napulot kayong aral. Kahit si Aileen ay nag-iba na ang buhay, hindi siya nagbago. Hindi siya nagmataas, sa halip, maawain pa rin siya sa pagtulong sa iba. Lalo na sa mga pulubi, ano pat hindi nakita sa kanya ang pagmamalaki at pagyayabang. Maraming salamat sa inyong panonood at walang sawang pagsubaybay sa aming munting channel. Kung gusto niyo ibahagi ang inyong tunay na kwento ng buhay at pag-ibig, maaari kayong mag-message sa Facebook page na ilalagay ko sa baba. Bullseyes TV nga po pala. Hanggang sa muli, salamat!